Nako, mukhang pati itong si Mark Nonoy ay kabilang doon sa mga guards na masasama dito sa San Miguel Beermen. Mukhang magkakaroon daw ng tinatawag na pag-o-overhaul o pagbabago dito sa mga guards ng SMB at kabilang na nga dyan itong pag-trade dito kay Chris Miller at posible na baka itong si Wami Tiongson katulad ng nabanggit natin kahapon. Kung itong si Chris Miller ay bibitawan ng San Miguel, malamang maging kapalit niyan ay itong si Mark Nonoy, kabilang din doon sa mga sabihin natin i-acquire ng SMB. At dahil nga itong Titan Ultra, ayon doon sa mga reports ay ready nang mag-trade ng kahit sinong player, nako, baka maraming maha-harvest dyan itong San Miguel Beer. Kabilang na itong si Cade Flores, si Joshua Monson, yung first round draft pick nila. Inamin na kasi nga ng Titan Ultra na lahat ng ng players doon sa kanilang lineup ay pwedeng i-trade maliban lamang dito kay Calvin Abueva. Kaya nga mukhang hindi na ako magugulat kung maraming kunin dyan itong San Miguel Beermen. As it is, itong si Mark Nonoy at itong mga players ng Titan Ultra ay mukhang magiging kabilang doon sa mga players na i-acquire nitong si Coach Leo Austria para mapalakas yung bid nila sa Grand Slam. So, wag na tayong magulat kung si Mark Nonoy at si Joshua Monson parehong kunin ng SMB. Ngayon, itong ibang SMC teams sasahan natin na baka magkakaroon din sila ng acquisition mula dito sa Titan Ultra dahil dito sa lumabas na statement mula doon sa team manager nito. Pero sa ngayon sa SMB muna, kung magfo-focus sila sa iisang player lang, dapat itong si Mark Nonoy ang kanilang kunin dahil mukhang malaki ang maitutulong talaga nito pagdating dito sa pagpagdagdag ng kanilang roster at yung sabihin na nga natin, yung dagdag na firepower. Ngayon naman, itong Converge Fiber XR sa isa doon sa mga koponan na di umano interesado dito kay Joshua Monson. Pero bukod dito kay Monson, ito rin daw Converge Fiber XR ay baka gustong makuha itong si Bong Quinto muna dito sa Meralco Bolts. Actually, si Aldin Ayo pa ang coach ng Converge noon ay talagang gusto na nilang makuha itong si Quinto. Pero hindi lang talaga sila magkasundo pagdating dito sa mga pwedeng kuning kapalit. Pero sa ngayon daw mukhang nagkakaroon na ng pag-aayos itong Converge at itong Meralco at baka nga itong si Bong Quinto malipat na dito sa Fiber Xers. Ang aabangan na lang natin ay kung sino yung mga iba pang pwedeng ipalit ng Converge para dito kay Quinto. Dahil ito si Quinto, kinoconsider yan na isa doon sa mga prime assets nitong Converge nitong Meralco Bolts. Kaya hindi nila yan bibitawan na lamang ng para sa kahit sinong player ng Converge. So baka ang hilingin kapalit ng Meralco ay itong si Kevin Racal or baka si Pau Havillonar. Depende na lamang yan dito sa Bolts. Baka si JL De Los Santos ang ibigay nilang kapalit. Kaya hindi na ako magtataka kung itong deal na to ng Meralco at ng Converge ay matuloy agad kasi willing naman daw ang Converge na magbigay ng mga players para dito sa Bolts at yan naman talaga yung matatawag natin na magiging good move para dito sa kanila. Kinakailangan lamang talaga na masiguro nila na yung kanilang mga players ay magiging kabilang dito sa sabihin natin katanggap-tanggap para sa trade committee para yung mga trades na gagawin itong Converge ay hindi na sabihin natin maging pending na lang palagi dito sa trade committee at para maaprobahan agad. Sigurado ako na magiging maganda to para dito sa Fiber Xers. Lalo na at alam naman natin na itong Converge talaga desididong manalo.